ebidensya na dapat silang mag-worry talaga, dapat magsumikap ng mabuti itong depensa? Meaning, is the body of evidence for the prosecution sufficient to convict? Unang-una po, ang issue na yan na magpapasya niyan ay ang Senado. Pero, ang personal kong pananaw ay may sapat na kaming ebidensya na naipresenta. Dapat po nating alalahanin, ito'y puro documentary. Hindi po ito katulad ng ibang kaso na nagkakatalunan doon sa credibility ng witness. Hindi po ganun. Puro documentary po ito. Kamukha ng salin. Kung anong naroon, yun na yun. Hindi na natin pwedeng baguhin yan. Kung merong hindi na-declare na property, maliwanag doon. Kung sinabing binilang namin, 5 lang. At kung ang naprubahan namin ay 6, 7, 8, yun po. May pagkakaiba na. Sinasabi sa CASDO noong 2010 salin, 3.5 million. Ngayon sa ebidensya namin doon sa PS Bank at saka BPI, almost 31 million. De malaking pagkakaiba. Wala pa doon ng dollar account. Kaya yun po ang dapat maipaliwanag. Okay, sa depensa naman po, anong quantum of evidence ito? Yung interpretasyon? Susugan ko muna ho yung sinabi ni attorney. Yung sinasabi niya na documentary po ito. Yung sinabi niya ay patunay kung ano pong ginagawa namin ngayon. Sakita niyo po sa 8 araw na kami po ay nagpatunay, 16 witnesses po ang aming napresenta. Unlike sa kanila po, sa 8 araw ay 8 testigo. Makikita niyo po, iba nga po naiinip, bakit ba naman nagpapresenta kayo na assessor, tapos pag-authenticate ng dokumento? Yun ay patotoo na sabi niya, marami dito ang dokumento. Bakit kayo nagpipresenta ng RD? Hindi naman yun. Sabi nga nila, dokumento. So lahat po ito ay nilalatag po muna namin bago namin ipipresenta yung talagang mga important points. Pero sa ngayon nga yung palang po pinipresenta namin sa tingin po namin ay naging matagumpay po kami para madurog yung 45 properties po. O doon naman sa usapin ng Congressman Eren. Just one comment, no. Gusto ko lang banggitin. Kaya marami rin po silang testigo na naiharap dahil hindi na namin question Ina-admit na lang po namin dahil immaterial yung mga testigong hinaharap po nila sa impeachment court. So bakit pa namin questionin? Gusto nga namin pabilisin yung proseso. Isang karagdagan lang po doon kay Congressman, yung tinutukoy na immaterial. Nagtataka nga po ako, ito lang sasabihin ko sa inyo. Yung assessors pinisenta ho namin yon. Hindi nila pinisenta. Ang malaking tanong ko, bakit hindi nila pinisenta? Inupunan nila ho yan naghihintay na yun nung magpipresenta sila. Pero kami, pinisenta ho namin lahat ng assessors. Bakit? Kasi gusto namin pakita kung ano assessed value. Gusto namin pakita ang market value. Yun lang ang tanong ko, hindi ko sasagutin kung ano pa. Doon naman po sa tanong ko una, attorney, na anong klaseng ebidensya ang plano ninyong ipresenta base sa inyong pagkaintindi ng nature nitong kasong ito? Kasi nga kung criminal case nga siya at sa tingin nyong mahina, hindi nyo na kailangang depensahan ng matindi. Pero kung hindi siya criminal case, mag-iiba po yung kalidad ng inyong depensa. Yung position dito ng defense team, simula pa lang inilahad na ng aming lead counsel na si Justice Cuevas, sinabi niya, ang posisyon namin dito, ang kailangan ay proof beyond reasonable doubt. Kaya kung susundin natin yon, siguro pwede nga magka-demur to evidence na nung dati na hindi na kailangan magpresenta ng ebidensya ng defense dahil merong doubt doon sa mga pinisintaan ng prosecution na hindi siya, sa aming pananaw, hindi siya beyond reasonable doubt yun na patunayan nila. Pero dahil hindi pa nga nag-rule dito ang impeachment court, hindi nila sinabi na klaro na ang ruling nila ay ang gagamitin ay proof beyond reasonable doubt, kailangan namin magpresenta ng ebidensya. At hanggang ngayon, ito yung isang bagay na hindi namin alam saan bang punto kami dapat tumigil dahil wala pang pasabi, wala pang desisyon ng impeachment court kung anong klaseng quantum of evidence ang gagamitin. Kathy? Alright, mayroong katanungan mula kay Mitchell ng Trinity University of Asia. Mitchell. Magandang hapon po. Yung tanong ko po para sa depensa po. At yung sabi nyo nga kayo na nga po ang naglalabas po ng mga nagpepresenta ng ebidensya po. Bakit hindi nyo po ilabas po or ayaw nyo po ipakita yung dollars account po para kung wala nga po talaga siyang itinatago para po maipagpatibay po ang depensa ni CJ Coron? Attorney Tranquil. Yan ang makikita nyo, observation. Sabi ninyo nga, kami nagpipresenta ng ebidensya. Liliwanagin ko po, ang magdidesisyon kung ano ebidensya ang pipresenta ay kami. Ang hindi po ito magdidesisyon ng prosecution dahil po tapos na sila. Alam ko po na natural na pag-uusapan ito, may mga haka-haka, gayo rin ay may opinion, pero hindi pa ho naman kami tapos Hindi pa rin kami umaabot sa kalagitnaan. Ang kaibahan ng
na manner ng presentasyon namin, kung makikita ninyo, hindi ho namin winawagayway ito. Ilang beses pag nakita nyo, tatanungin kami, sino ang testigo nyo? Hintayin nyo na lang ho ngayong hapon. Ganun sasabihin namin. Kaya may pagkakataon na nagulat sila, ba't si Mr. Vicente nandyan? Bakit yung si Mayor Atienza nandun? Kasi yung paraan sa husgado kasi, ang paraan, iba-iba ang paraan ng abogado. Minsan ayaw naming sabihin, gusto namin makita ng husgado at hindi na talakayin dito sa labas. Pagkatapos siya mapresenta, pag-usapan natin. So hindi ko sinasabing hindi, pero hintayin po natin kasi hindi pa naman kami umabot sa gitna ng aming presentasyon. Sa usapin ng dollar account, ay yung ating mga ebidensya na galing sa PS Bank were somehow proven to be true. Kahit na merong question, Congressman Tugna, dun sa source ng inyong permisyon. Naniniwala ba kayo na may basihan or may katotohanan yung 700,000 na dollar account? Kung atin hong titignan, kung atin titignan, a reasonable man would infer that based on the acquisitions, yung mga recent na lumalabas sa ating mga pahayagan na may mga na-acquire na property, multi-million here and abroad. So makikita ho natin na you would a reasonable man, ibig sabihin, ang isang ordinaryong tao ay mag-iisip na mayroon talagang dollar account. Ito may dagdag ko. Yan po'y kumpirmado na. Nung tinanong ni Senate President Enrile si Mr. Pascual Garcia III, iniisa-isa niya yung mga account number. Nung una ayos siyang sumagot. Ang sabi po niya ay, sir, dollar account po yan. Ang sagot na tanong ni Senate President Enrile, hindi, ang tinatanong siya, meron bang account na ganyan, existing ba yan? At kinumpirma mo niya yan. Okay. Kaya wala nang issue. Admitted na ordinary may dollar account. Ang hindi lang natin alam ay kung magkano. At hindi rin naman na-establish by evidence kung sino may pagmamayari niyan. Hindi natin alam kung magkano. Paano ho kasi, illegal ho nila kinuha yan eh. Hindi ho ba't galing kay small lady yan? Pati kay Heaven, galing ho sa, nahulog dun sa gate ni Congressman Banal. Ganyan na ho ba ang pagkalap natin ng ebidensya ngayon? Yun ho ang nakakatawa dito. No? Ginagamit ho nila ang isang dokumento na alam naman ho nilang illegal nilang nakuha para ho ipitin ng isang tao. Kayo na ho magsabi kung tama o mali yan. Okay. Kathy? Specific po si Senate President Enrile. Isa-isa niya yung mga account number. Hindi po naman niya inimbento yan. Hindi din namin inimbento yan. At yung isa-isang lumabas na yun, sinabing, tama po, may dollar account ka po. Dyan. There is no evidence on record to show na talagang yan ho ay pagmamayari ni Chief Justice. At hindi rin naman ho sinasabi dyan kung magkano ho yung mga accounts na yan at kung existing pa yan. There is no evidence on record. So, ba't natin kailangan pag-usapan? Pero Atty. Rico, nabanggit din po ni Chief Justice sa isang interview na sasagutin niya po yung dollar account. So, paano po mapaliwanag yun? Malapit na po. Nandito na po tayo sa pagkakataon na kami na po yung nagpapaliwanag. Pero para ho pag-usapan at sabihin, natutukuyin na natin, natukoy na ito'y kay Chief Justice, wag naman ho sana. Dahil hindi naman wala hong ebidensya na magpapatunay niyan. Okay, kung malapit hindi po na kanya, daw ba't siya dapat sagutin. magpaliwanag? Okay, Kathy. Okay, malapit na daw sagutin. Kami Teka na muna. nga ho yung nagpapaliwanag ngayon. Kung pangungunahan nyo ho kami, paano na ho yung mangyayari dito? Okay, hindi po natin pangungunahan at bibigyang pagkakataon Okay. po talaga depensa. Hindi natin pangungunahan pero uunahin natin itong tanong ng ating viewer mula sa Facebook. Si Jokan, tinatanong sa prosecution and sa defense. Marami pong nagsasabi na dapat nang mag-resign si Chief Justice Corona. Kung gagawin niya po ito, ano ang masasabi niyo? Lalo na po sa mga nagsasabing ma-acquit man siya ay madumi na rin naman ang tingin sa kanya. Sa defense muna. Yun nga, kanina pa tayo pabalik-balik dito. Mahirap kasi dito sa sinasabi natin, maraming nagsasabi. Yung defense kasi medyo dehado kami sa propaganda. Wala kaming kami lang, konting-konti kami compared to the prosecution. We're not saying na yung prosecution is responsible for the propaganda. I'm just saying na meron talagang beyond our control na nagkakaroon ng publicity outside. At dagdag ko lang, siguro naisip kasi sa Facebook na nababasa din po nila yung sa Japan, yung sa Europa, at sa iba pang bansa, na konting akusasyon lamang sa isang government leader, nagre-resign na kaagad. Bakit daw po hindi yon mag-a-apply, dapat hindi mangyari sa ating bansa? Siguro yung isa natin tingnan dito, no? Ano ba yung circumstances nung pinagmulan ng kahihiyan? Kasi kung ikaw,
kung si Chief Justice Corona, ang sinasabi niya wala siyang pagsasala, tapos ngayon parang feeling niya hinihiya siya sa publiko na walang basihan, then I think para siguro sa isang tao na palagi niya na dinidehado siya na walang dahilan, then parang kung bibigyan mo pa sila ng resignation, pinadali mo na sobra yung buhay nila, na pinagdadaanan mo na nga itong labis na paghihirap. Kung may ninako ka, siguro yung pinakamadaling solusyon nga, mag-resign eh. Tumakbo ka na lang, itago mo na yung mga ninako mo para ma-enjoy mo na, diba? Kesa humarap ka dyan at alam mong lumabas yan, mako-confiscate pa yan sa'yo. So, yan lang yung isang kailangan natin konsiderasyon dito. Kung nanumpa siya bilang punong mahistrado, sa palagay ko, meron din siyang obligasyon na ipagpatupad yung kanyang trabaho hanggat hindi nga may napapatunayang impeachable offense. Ngayon, kung para sa kanya may ibang dahilan kung bakit siya dapat mag-resign, siguro ito yung mga bagay na dapat ipasaubayan natin sa kanya, pero hindi yung dahil na maniniwala tayo kung sino nagsabi na siraan ang kanyang reputasyon, dahil hindi nga natin matansya kung sinong paniniwalaan dito sa bagay na ito eh. Attorney Tranquil. Karagdagan, tama yung sinabi na aking kasamang si Attorney Karen. Pero nabanggit kasi ni Attorney Mark, no? Nasa ibang bansa, may nagre-resign. Siguro una natin tanungin, ano ba yung paraan natin dito sa Pilipinas? Pag tayo ba inuusig at tayo binabato na, mag-resign ka na, paano bang Pilipino? Tatayuan mo ba yan? Hindi. Lalaban. Kung naniniwala ako, wala akong sala. Let me just share this with you. Hindi ko hinihikayat kayo. Iniiwan ko lang sa inyo. Alam niyo, tinanong namin yan nung bago magsimula. Chief Justice, ikaw ba'y magre-resign? Matapos kami pumasok rito, ang aming mga ulo'y nakalabas. Ikaw ba'y magre-resign? Ganito ang pagkasagot niya sa akin. At kung tama ang sa amin, kung tama aking pag-alala, sabi niya, pinag-usapan ito ng aming pamilya, meaning immediate family niya. At sabi niya, maari kami maging sugatan. Itong wording niya, bloodied and messed up. Maaring ilan na lang aming kaibigan, pero tatayuan namin ito. Yun ang sinabi niya sa amin. Hindi ko kayo hinikayat, pero yun ang sinabi nung tinanong namin siya, magre-resign ka ba? Kaya nga ako kami, pag tinatanong kami na magre-resign, parang, hindi ho ba sinagot na namin yan? Yung ganun ang reaksyon namin, hindi ho ba sinagot na namin yan, day one? Pero talaga, every week, na ginawa ng Diyos. Ngayon nga ho, nung bago mag-Semana Santa, ang narinig ko ho, ganito hindi ba yung magre-resign bago ipako sa krus? Ganun na ho ang linya. Ganun na po Which brings me to the question. Position po ba ng prosecution na dapat mag-resign si Chief Justice o gusto nyong matapos itong prosesong ito? At Congressman Tugna. This is my personal opinion, kung para sa ikatitipid ng ating bayan at para makabalik na ang ating Kongreso, lower house at ang Senate Impeachment Court in performing their task of legislating, malaking bagay na matapos na ito. Ngunit naniniwala din ako na this is the first time na magkakaroon ng oportunidad ang ating bansa na magkaroon at makakita ng isang full-blown trial ng impeachment.